Magandang umaga sa ating lahat. So, sa pagkagising ko ay may narinig akong balita at nasundan pa ng misis ko patungkol sa mga kabaong. Mga kabaong na nakita bawat sulok ng Metro Manila. Ano ang pahiwatig nun? Ano ang indication nun? Na ang sinasabi, yung mga nasa kabaong ay anti-China at saka anti-communism. Parang hindi ako doon convinced doon sa sinasabing anti-China at saka anti-communist. Ano? So, ibig sabihin, pag anti-China ka, yung mga kumukontra sa China. So, may gawa niyan ay yung sinasabi lang pinagdudahan na pro Duterte. Ang galing, ano? Tapos yung communist is anti-Duterte pa rin. Kasi against Duterte sa communist. Ang galing, ano? Ang galing i-deceive ang Pilipino. Baka ito na yung sinasabi nilang mga men in uniform personnel na hindi na nagugustuhan ang nangyari sa ating bansa. Yan ay opinion ko. Hindi ko sinabi kung siya ay retired or active. Basta men in uniform personnel. Bakit? Dahil kami dati or active, ang nasa puso namin ipagtanggol ang sambayan ng Pilipino, ang ating karapatan at ang ating lupang sinilangan. So doon tayo maglalaro sa isip ng deception, yung panliligaw sa kaisipan. Ano? So, dalawa kasi ang nasa isip natin. Una, tinatakot yung mga nagrally. Pangalawa, tinatakot ang administrasyon. So, magaling magpaikot ang gumawa nito. Magaling siya. Kasi confused lahat ng mga investigator dito. Litong-lito sila pag-iimbestiga. Kaya magaling itong gumawa. Hindi ordinaryong Pilipino ang gumawa nito. Pero ang nababasa ko dito, hindi dinawit ang corruption, galit sa corruption. Nako, kayong mga magnanakaw, delikado na kayo. Kayo na ang kasunod dito. Ha? Kayo na ang kasunod dito. Mga magnanakaw. Di ba narinig nyo may issue na nagagalit na ang mga men in uniform personnel sa nangyari sa ating bansa sa pagnanakaw? Biruin nyo, ha? Tignan nyo, mga kababayan. Ang Congress, according to Mayor Magalong, kay General Magalong, 90% of the congressmen are all corrupt. But, walang napanagot. Yun yung galit doon kami mga dating sundalo. Kami, o ako mismo, mula ako nagserbisyo, hindi ako nagnakaw. Maaring mayroon para lang sa kasamaang ko sundalo, hindi para sa aking pamilya. Sabi ko nga noon, nabanggit ko, pag tinutal ko na talagang directly na sinasabi is 40,000 for my 40 years. For my 40 years.
Ha? Kaya ako, may advocacy ako, galit ako sa mga taong magnanakaw. Pinagsasamantalahan ang kaban ng bayan. Ulitin ko, kayong congressman, especially the prosecutor of impeachment, kayo ang tinitingnan ng sinasabing maaring ito na yung alsamasa. Mag-ingat kayo, magnanakaw, especially the prosecutor. Isa man sa inyo dyan ay hindi ligtas sa korupsyon. Tapos ang tapang nyo, mag-imbestiga ng 125 million, mga tarantado kayo, mga prosecutor. Ang kapal na mukha ninyo. Kaya nga kumuha kayo ng private lawyer kasi ayaw nyo umarap, kasi isa kayo magnanakaw. Tapos nag-imbestiga kayo ng korupsyon. Anong credibility ninyo? Ha? Kayo mga congressmen, ng mga prosecutor, ano ang inyong credibility to investigate corruption? Thank you. Yes, good evening. Reporting to Men in Uniform Personnel, MUP. So, magandang balita, no? So, ang gagawin natin dito ay reporting ako sa inyo dahil sa ginagawa natin ngayon ay napipilitan na silang kumilos. Ang Philippine National Police, medyo mabagal silang kumilos kasi wala pang sumusundot, pero nakakaramdam na sila. Other branch of service o other uniform personnel, kalampagin nyo rin dahil gusto natin iparating ito sa Congress, sa Senado, para bahala na sila kung saan yung pera ang binigay nila, nasaan na yon. So sila nang bahala maghanap doon. So galing ako sa loob ng Camp Aguinaldo at may nakausap ako. In general, hindi ko na lang sabihin kung sino yung nakausap ko. Mga na bumilis daw ang proseso doon sa Munis. Doon sa Munis ang na-focus nila, na diniscuss sa akin, na napabilis ang release ng Munis ngayon dahil mayroon ng kinakasuhan sa kanila, kaya bumibilis. Kaya kayo mga principal pensioner, ganun rin ang gagawin natin. Kakasuhan natin sila para bumilis. Now, yung mga trolls, mga kontrabida, hindi politika ang pinag-uusapan natin dito. Sabi ko nga sa inyo, I started my advocacy sa panahon ni Duterte. Sa panahon ni Duterte ito sinimulan ko 2020. At panahon pa ni Duterte itong hinahabol nating pera. Hinabol ko ito ng 2021 March. Doon ako nag-start 2021 paakyat. Okay na muna yan. So, basta magandang development ngayon. Sa mga leaders ko na lang magbibigay ako ng instruction para hindi nila makopya. Magsubaybay sa aking YouTube, sa Makabayan Informative Channel, sa aking Facebook account, isumbong kay Commander Bukay. Magsubaybay kayo doon dahil doon ko ilalabas ang mga detalye. Doon ko ilalabas ang detalye. Maraming salamat. Basta magandang development tayo. Kayo mga principal pensioner, pag sinabi sa yung fake, kayo ang fake. Ang hirap kasi sa ating mga sundalo, di ba, isog? Pero pag nagtanong sa PGMC, pag sinabi ng sarento na mga junior natin, sir, natanggap mo na. Ganun ba? Si tanga naman, sorry for my word, para dinidiretso ako kayo. Para magising kayo. Aalis kayo kagad. Paano mo nasabi na naibigay na sa akin? Pakita nga, ipatingin mo nga dyan sa computer. Kung ayaw mo ipakita yan, picturean mo, ibigay mo sa akin.
Pag ayaw nila, ibig sabihin, nagsisinungaling yan. Anong violation sa batas nun? Wala. Wala tayong violation sa batas. Sila ang may violation sa batas. They violate, tandaan nyo, ang batas na ito 11.032. Tandaan nyo yun May batas yan, Republic Act 11.032. Doon mo sila titirahin. Doon natin ireklamo sila. Kasi nga, pag umabot ng 20 days na hindi sila nag-respond sa inyong mga claims, ibig sabihin, the head of the office mag-explain sa inyo. Yun. So, itutuloy ko muna doon. Saka ko na itutuloy ang mga ibang detalye. Salamat.